Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Friend, sure ka na ba dito? Parang nakakatakot naman ang lugar na to. Ano ka ba, friend? Huwag kang praning dyan. Mabait tong boylet ko. Yan din ang sinabi mo sa ibang mga naging lalaki mo, no? Tapos ano nangyari? Di ba wala rin? Pare-pareho lang naman sila. Ibahin mo to. Promise ko sa'yo, dito na tayo sasakses sa buhay. Ewan ko sa'yo, friend. Hindi na nagbago ang script mo dyan sa mga lalaking yan. Isa pa ha, sino bang matinong babae ang pupunta sa ganito kaliblib na lugar? Kahit nga yung tricycle driver na sinakyan natin hindi pumapasok dito. Ikaw lang ang bukod tanging babae. Grabe ka. Malawak kasi ang lupain niya dito banda, kaya medyo malayo sa mga chismosa. Diyos ko girl, iba talaga ang feeling ko sa lugar na to Wag na lang kaya tayo tumuloy. Ano ka ba naman, Angel? Super lapit na ng bahay niya. Oh, ayan na pala siya Mabilis na kinawayan ng babae ang lalaking papalapit sa kanila. Nakasakay ito sa kuliglig. Hindi makitang mabuti ni Angel ang muka ng bagong nobyo ng kanyang kaibigan dahil natatakpan ng salakot ang kanyang muka. Napakunot ang noo ng babae nang masilayan ito ng malapitan ng lalaking noon pa lamang niya nakita. Matanda na ang lalaki. Pwede na yung tawaging tatay o hindi kaya ay lolo nilang dalawa. Parehong nag-aaral ang dalawa ng kursong nursing. Nasa 3 taon na ang mga ito, ngunit mas dumarami ang gastusin nila kaya naman napilitan ng mga ito na maghanap ng mayamang lalaking pwede nilang mahuthutan ng pera. Minsan lang yun gawin ni Angel, yung tipong walang-wala na siya maging ng kanyang pamilya. Kabaliktaran naman ang kanyang kaibigang si Karen. Wala na kasing nagpapaaral dito kaya naman nung natuto itong mag-ayos ay inalam niya ang mga kiliti ng lalaki. Nabalik lang sa realidad ang babae nang marinig nito ang boses ng matandang lalaki. Kahit na kulubot na ang balat nito ay nakikitaan pa rin ang kakisigan ng matanda. Namula pa ang babae nang magtama ang mata ng dalawa. Kanina pa ba kayo? Oo, darling. Bakit ang tagal mo? Kita mo tong skin ko, namumula na dahil sa init. Pawis na rin ako. Bakit hindi mo kasi ako sinundo dun sa may labasan Kanina pa kami naghihintay. Pasensya na, sweetheart. Nagka-problema kasi bigla sa palayan Hindi ko na malayan ang oras. Brownout pa, kaya hindi kita natawagan. Pasensya ka na Ay, ano pa bang magagawa ko? Kung hindi lang kita mahal ay hindi ako maglalakad ng ganito kalayo, no? Kaya nga bilang pambawi, itong kuliglig ko ang ginamit ko para sunduin kita. Bakit yan? Ayaw naman kitang pasakayin sa kalabaw. Gusto mo ba yun? Yak, hindi no. Akala ko ba may kotse ka? Nasa talyer pa Hindi pa nababalik sa bahay. Pansamantala, ito na muna ang gagamitin natin. Ayos lang naman sa'yo, no? Hindi ito ang pinagkasunduan natin, baka nakakalimutan mo. Hindi ko naman nakakalimutan Ako ang bahala. Bukas na bukas, papakuha ko sa tao ko yung sasakyan. Ano pa ba ang magagawa ko? Tara na, ang init-init Siya nga pala. Sino yung kasama mo? Yan. Friend ko, si Angel. Nabanggit ko naman sa'yo na magdadala ako ng kaibigan, di ba? Oo. Sakay na kayo, sweetheart. Angel. Parang musika sa tenga ng babae ang pagsambit ng lalaki ng pangalan nito. Tinawag ba naman siyang my sweetheart, Angel? Alam niyang mali pero hindi niya mapigilang kiligin sa lalaking kanyang kaharap. Yumuko na lamang ito upang hindi makita ng kanyang kaibigan ang ngiti na nagbabadya sa kanyang mga labi. Masayang tinanaw ng mga ito ang malawak na palayan na pagmamayari ng lalaki. Maraming mga taniman doon na sinasabi ring pagmamayari nito. Tuwang-tuwa si Karen habang nakikinig sa kwento ng kanyang nobyo. Alam ni Angel kung ano ang iniisip nito. Tihak na naka-jackpot ang kaibigan sa kasalukuyang lalaki nito. Nawala ang ngiti ng kanyang kaibigan nang tumigil sila sa bahay na gawa sa kawayan. Hindi yun kalakihan at makikitang lumang-luma na rin yun. Nandito na tayo. Ito ang simpleng tahanan ko. Pasok kayo. Pasok! Nauna ang lalaki sa pagpasok sa bahay habang ang dalawa ay nagbubulungan sa labas. Hindi maipinta ang mukha ni Karen nang maabutan nito ang bahay ng lalaki. Pucha, akala ko jackpot na. Bakit dito niya pa tayo pinatuloy? Anong akala niya sa akin? Chipipay?
Girl, yung bunganga mo, baka marinig ka dyan at palayasin pa tayo. Malapit ng gumabi oh. Isa pa, malayo ang sakayan mula dito. Ayoko na ulit maglakad ng ganong kalayo ah. Naiirita ako. Ang inaasahan ko ay sasalubungin ako ng karangyaan tapos ganito pala. Pagod na nga ako, pangit na bahay pa ang aabutan ko. Pucha. Oh, bakit hindi pa rin kayo pumapasok? Nagpapahangin lang kami dito sa labas. Papasok din kami maya-maya. Brandon ang pangalan ko. Hindi pala ako binabanggit sa'yo nitong darling ko? Nakalimutan ko yata. Nababanggit naman niya kasi na may nobyo siya pero hindi niya sinasabi sa akin ng ilang detalye ng relasyon niyo. Mabuti naman kung ganon. Karen, my sweetheart, bakit ka naman nakasimangot? May problema ba? Kung tungkol sa sasakyan yun, patawarin mo na ako. Bukas na bukas din. Papakuha ko yun. Wala akong problema. Tara na nga sa loob. Nagugutom na ako eh. Siguraduhin mong mabubusog ako dyan sa inihanda mo ah. Siguradong sigurado ako. Specialty ko pa naman ang niluto ko para sa inyo. 3 putahe pa yun. Adobo, ginataan, tsaka paksiw. Salamat naman at may magandang nangyari sa araw ko. Tara na sa loob. Sige. Teka, ako na magdadala ng gamit nyo, Angel, sweetheart. Hindi pinansin ni Karen ang pag-aasikaso sa kanya ng lalaki. Taas noon itong pumasok sa loob ng bahay, samantalang si Angel naman ay napayukong kinikilig na nakasunod sa matandang lalaki. Nang masulyapan niya ang kabuuan ng bahay ay hindi naman yun ganon kasama. Maganda yun, malinis. Yun ang nakikita niyang tipikal na bahay kubo sa probinsya. Namataan niyang may matandang babaeng naghahanda ng pagkain sa mesa. Kanya itong nilapitan upang batiin, ngunit hindi pa ito nakakalapit ay inismiran lang siya nito tsaka umalis. Mabuti na lamang at hindi yun napansin ng kanyang kaibigan dahil tiyak na aawayin nito ang matandang babae. Akala ko mag-isa ka lang na nakatira dito. Sino yon? Si Nana Agnes yun, kasambahay ko. Hindi ko naman kayang pagsabayin ng trabaho tsaka ang pag-aasikaso sa bahay. Kaya nandyan si Nana Agnes para tumulong sa akin. Baka mamaya niyan may relasyon na kayo ng matandang yan ha? Kumain na kayo, Brandon, bago pa lumamig ang mga yan. Sige. Ikaw, kumain ka na ba? Sabayan mo na kami. Wag na, kayo nang mauna. Sa kusina lang ako. Tawagin mo na lang ako kung may kailangan ka. Ang sungit ha? Menopause na yan ano? Huwag niyo na lang siyang pansinin. Matagal na siya rito. Hindi siya pala salita kaya magiging maayos naman ang panunuluyan niyo rito. Mabuti naman. Ayoko ng bungangera eh. Nakakasira ng araw kapag ganyan. Friend, ang sabi ay hindi pala salita, hindi bingi. Naririnig ka niya, uy. Ano naman? Aba, wag mo kong irap-irapan dyan ha. Iiwanan talaga kita dito. Subukan mo lang, girl. Nag-aaway na ba kayo? Ganito lang talaga kami mag-usap. Kapag kaming dalawa ang nag-aaway, hindi kami nagpapansinan. Ibang klase talaga kayo mga babae. Baka mamaya niyan ako naman ang ma-silent treatment nyo. Kung wala ka namang ginagawang hindi ko ikakatuwa, bakit naman ako magagalit sa'yo? Sa bagay, hindi naman ako pasaway. Alam mo yan, sweetheart. Napayuko na lamang si Angel nang magsubuan ng dalawang magkasintahan. Sa mga naging karelasyon ni Karen, hindi naman ganun ang epekto sa kanya ng paglalampungan sa kanyang harapan. Yun ang unang beses na nangyari sa kanya ang bagay na yun. Kailangan itong matigil kung anuman ang kalokohang kanyang nararamdaman dahil maling-mali ito. Kaibigan niya si Karen. Inabala na lamang ng babae ang kanyang sarili sa pagsasandok ng pagkain sa kanyang pinggan. Naramdaman pa nitong may nakatingin sa kanya. Agad nitong tinignan ang dako kung saan may nakatingin sa kanya. Muntik na itong mapasigaw nang magkatitigan sila ng matandang babae na sumilip mula sa kusina. Masarap ang luto mo ha? Paniguradong masisira ang diet ko nito. Yan ang natutunan ko nung una akong dumating dito. Actually, sila Agnes ang nagpakain sa akin yan. Nung nagustuhan ko, agad ako nagpaturo. Gusto mo rin ba matuto? Ay, hindi mo ako maaasahan sa mga gawaing bahay. Kayo ni Angel ang magkakasundo dyan. Siya ang mahilig magluto. Talaga ba? Ano ba ang paborito mong lutuin, Angel? Sinigang ang paborito kong kainin at lutuin. Pero sabi nila masarap ako magluto ng kare-kare.
Gusto kong makatikim ng luto mo minsan. Mahilig din si Agnes magluto eh. Subukan niyo mag-usap. Marami kang matututunan sa kanya. Sige, susubukan ko. Mukhang marami naman kayong ingredients dito kaya hindi na ako mahihirapan. Friend, dahan-dahan ka sa pagkain baka lumobo ka bigla ah. Ang sarap kasi. Ikaw kaya dyan tikman mo lahat ng ulam. Sobrang sarap nitong manok ko. Ngayon lang ako nakatikim ng ganitong luto. Manok? Hindi manok yan. Ano, baboy? Wag mo nga akong pinaglololo ko. Kung baboy ito, sana nag-Bicol Express ka na lang. Hindi yan baboy o manok. Palakayan. Ito naman, masyado mo naman akong pinapasaya sa compliment mo eh. Ano? Palaka? Paunahang tumakbo si Angel at Karen sa kusina upang iluwa ang kanilang kinain. Tinusok pa ni Karen ang kanyang lalamunan upang iluwa ang pagkain. Mabuti na lamang at iilang subo lang si Angel kaya hindi ito nagtagal sa kusina. Maluha-luha pa siyang tinignan ng kaibigan na hindi pa rin natatapos sa pagsusuka. Agad itong nilapitan ni Brandon tsaka hinimas-himas ang likod. Anong nangyari? Allergic ka ba sa palaka? Ano sa tingin mo? Sarap na sarap ka naman sa luto ko ah. May hindi ka ba nagustuhan? Yung palaka mismo, Brandon. Ano ka ba? Papakainin mo kami ng palaka sa buong pananatili namin dito? Matagal na kaming kumakain ng palaka. Wala naman nangyari sa amin ah. Ay pwes, ngayon ay may mangyayari sa'yo kapag puro palaka ang papakain mo sa amin. Hindi mo man lang kami sinabihan na palaka pala yan? Baka kung saan pa nang galing yan at kung ano pang kinain yan, edi namatay kami. Palakang bukid naman yan eh. Malinis yan. Nakakain. Anong tingin mo sa akin? Papatayin kita? Lalasunin? Darling, hindi ako ganyan. Nagtanong ka man lang sana kung kumakain kami niyan. Alam mo naman na hindi kami laking probinsya. Pasensya na kung ganon. Hindi na mauulit. Magluluto na lang ako ng ibang ulam. Pasensya na kayo kung hindi nyo nagustuhan ang putahe namin dito. Mas mabuti pa nga, Nana Agnes. Pakibilisan na lang at baka nagugutom na sila. Huwag ka mag-alala sa sobrang naluto mo. Ibibigay ko kay Luis ang iba bukas. Ang iba naman, kakainin ko. Saan ang kwarto namin? Hindi na ako kakain. Baka mamaya ay palaka o kung ano na naman ang makita nyong ipakain sa amin. Samahan ko na kayo sa mga kwarto nyo. Mabuti pa, magpahinga na muna kayo. Magkakatay na lang kami ng manok. Kailangan nyong kumain. Kakatukin namin kayo kapag kakain na. Inirapan lang ni Karen ang lalaki sa sinabi nito. Hindi na ito nag-abala pang kunin ang kanyang mga dalang gamit na nagkalat sa sala. Alam ni Angel na hindi ito naggagalit-galitan pa. Hindi naman kasi nila inaasahan na papakainin sila ng palaka sa araw ding yun. Walang nakapagsabi sa mga ito na ganoon ang buhay sa probinsya. Ayaw isipin ng babae na nasa tiyan niya na ang iilang parte ng karne ng palaka. Pakiramdam tuloy nito ay parang masusuka na naman siya habang iniisip ang nangyari sa kanila. Pinigilan na lamang nito ang gusto niyang gawin at tahimik na sinundan si Brandon na kinukulit-kulit ang kaibigang patawarin na siya nito. Dinala sila ng lalaki sa tig-isang kwarto na kaagad na pinasukan ni Karen. Hindi na siya hinarap nito maging ang lalaking kumukulit sa kanya. Pasensya ka na, Angel ha. Hindi ko sinasadya. Honest mistake yan. Sa tingin ko si Karen lang ang kailangan mong kausapin. Ayos lang ako, hindi naman ako nakakain ng marami. Palalamigin ko na muna siguro ang ulo niya. Ayoko naman dagdagan pa. Gayong hindi pa nga kayo nakakaisang oras sa bahay ko. Pasensya na talaga. Sige, magpahinga ka na muna dyan. Sige, maraming salamat. Nang makapasok ang dalaga ay inilibot nito ang kanyang paningin sa loob ng kwarto. Maliit lang yon, gawa sa kawayan ng lahat, pero ang ikinatuwa ng babae ay ang bintana na nakikita ang kabuuan ng palayan. Bilog na bilog ang buwan sa langit, kaya kitang-kita nito ang mga dahong sumasayaw sa ihip ng hangin. Narinig din nito ang tunog ng mga palaka sa palayan. Napangisi si Angel sa nangyari sa kanila. Kaya naman pala mahilig kumain ng mga tao roon ng palaka dahil napakarami nito sa palayan. Tahimik ang buong lugar. Tanging kalansing ng mga gamit sa kusina ang gumagawa ng ingay maliban sa natural na ingay ng paligid. Matapos mag-ayos ay lumabas ito ng kwarto upang kumustahin ang kaibigan.
Kumatok muna ito ng dahan-dahan tsaka pumasok. Nakasubsob ito sa unan. Ang mga dala nitong gamit ay hindi pa nito naaayos. Friend, kamusta ka? Suko ka na kagad? Ayoko na dito. Ayokong kumain ng palaka habang buhay Baka hindi naman palaka ang lagi nilang kinakain dito. Konting tiis lang. Hindi ba't ginusto mo to? Hindi ito ang inaasahan ko. Sa pagkakaalam ko mayaman siya. Hindi ganito. Isang araw pa lang suko ka na? Paano ang tuition mo? Isang taon na lang gagraduate ka na. Paano na lang, friend? Maraming lalaking baliw sa akin, Angel. Hindi ako magtitiis dito. Subukan mo lang. Wala namang mawawala sa'yo Baka mag-iba ang ihip ng hangin. Kapag hindi ay tumakas na tayo. Sige, pero sa ngayon makisama ka na muna ha. Ilang beses mo na tong ginagawa. Ngayon ka pa ba susuko? Mahigpit siyang niyakap ni Karen tsaka humagulgol. Tahimik lang na inalo ni Angel ang kaibigan. Kung kaya lang sana niyang tulungan ng kaibigan sa usaping pera, ay hindi na nito kukonsintihin ang kaibigan sa ginagawa nila. Maging siya kasi ay sa mayamang lalaki rin lumalapit kung walang-wala na ito. Maya-maya pa ay marahang kumatok sa kanilang kwarto na sinundan ng isang tinig. Boses yun ni Nana Agnes. Malamig ang boses nito na nagbigay ng kakaibang kaba sa kanila. Mga madam, kumain na ho kayo. Nagluto kami ni Brendo ng tinola at pritong manok. Salamat, Nana Agnes. Lalabas na lang kami kung gutom na kami. Lumabas na kaya tayo? Kanina pa ako gutom na gutom Ikaw talaga kahit kailan, nag-iinarte nga lang ako Makisama ka na, nag-abala pa silang magluto ulit Paano kapag palaka ulit ang ipakain sa atin? Ay bingi ka, friend. Ang sabi nga manok, kaya halika na. Feeling ko kakainin na ng mga bulate ko sa katawan ko ang mga laman loob ko, no? Yak! Kadiri ka naman! Hindi ka ba nagpurga nung bata ka? Ang OA naman ang reaksyon mo. Tara na nga! Wala nang nagawa ang kanyang kaibigan nang kaladkarin niya ito sa kusina. Tahimik lang si Brendon at Nana Agnes na naghahanda ng pagkain sa mesa. Tinignan sila ng mga ito tsaka tipid ng ngumiti. Hindi gaya noong unang masilayan nila ang pagkain ay nakakasiguro na nga ang mga itong manok nga ang kanilang ulam sa gabing yon. Ang palaka namang inihanda para sa kanila ay maganang nilantakan ni Brendon. Inihiwalay na nito sa kanila yon para hindi nila makain. Hindi na pinansin ni Angel ang maganang mukha ng dalawang matanda. Gaya ng ginawa ni Karen ay pinagtuunan na lamang nito ang pansin ng kanilang kinakain. Natapos ang hapunan niyo na busog ang dalawa. Mabuti naman at naubos niyo ang inihanda ni Nana Agnes. Akala ko may matitira pa kinabukasan Bakit? Wala ka na bang maipapakain sa amin bukas? Kung puro palakanan naman yan mabuting bukas din ay umuwi na kami. Sweetheart naman, ang sinasabi ko lang, masaya akong naubos niyo ang inihanda namin, ganun lang yun. Brendon, salamat sa inyo ni Nana Agnes Busog na busog kami sa kinain namin Hindi nyo na itatanong paborito ni Karen ang niluto nyo. Ikaw naman, nagpaliwanag ka pa talaga? Labas na muna ako, magpapahangin lang. Tutulungan ko muna si Nana Agnes dito, wala din kasi akong magawa Kung gano'n naman pala, ako nasasama sa'yo sa labas, sweetheart. Nana Agnes, ikaw nang bahala kay Angel, Tumangulang ang matanda at saka tumalikod na ang mga ito sa kanila. Hindi umiimik ang matanda habang naglilinis ang mga ito ng hapag. Si Angel nang umako na maghuhugas ng kanilang pinagkainan. Hindi na tumutol ang matanda. Nag-unat-unat ito habang hinihintay siyang matapos. Pagkatapos mag-ayos ay lalabas na sana ito upang magpahangin pero hindi na ito tumuloy dahil nakita niyang nagyayakapan ng dalawa sa labas. Napansin nito ang matanda na sumulyap sandali sa labas tsaka dire-diretsyong lumabas ng hindi man lang pinapansin ng mga taong naroon. Saan pupunta yun? May sarili siyang bahay na malapit lang dito. Uuwi na siya sa bahay niya. Bakit mo pa pinapauwi ng ganitong oras? Baka ano pang mangyari sa kanya? Bakit hindi mo na lang dito patirahin para hindi na kayo mahirapan pang dalawa? Huwag kang mag-alala. Matagal niya na itong ginagawa, kaya alam niya na ang pasikot-sikot dito. Sinundan ng tingin ni Angel ang matandang tila ba naglaho na lang na parang bula sa dilim. Hindi na nito inabala pa ang sarili sa kanyang mga napansin ng gabing yun.
Kinaumagahan ay nagising na lamang si Angel dahil sa ingay sa labas ng bahay. Boses yun ng lalaki na paulit-ulit na tumatawag sa pangalan ni Brandon. Bossing! Brandon! Nana Agnes! Yuhu! Ano nga atin? Kanina ka pa sigaw na sigaw dyan. Bossing! Bossing! Mukhang napasarap ang tulog mo ah. Hindi kita nakita sa bukid kanina. May importanteng ginagawa lang. Sus! Kahit na abala ka pa, may oras ka pa rin pumunta sa bukid. Ito ang unang beses na hindi ka nakapunta dun ah. Gaano ba ka-importante yan? Lumabas si Angel sa kwarto. Naabutan niya ang kanyang kaibigan na nakabihis na at bagong ligo. Gaya ng kinaugalian na ni Karen, ay taas noo itong lumabas ng bahay. Inayos-ayos pa nito ang kanyang buhok, tsaka maharot na inaangkla nito ang kanyang kamay sa braso ni Brandon. Napailing na lamang si Angel sa ginawa ng kaibigan. Sinundan niya na lamang ito sa labas upang makisama sa mga taong naroon. Doon na nito nakitang mabuti ang pagmumukha ng lalaking kausap ng matanda. Matangkad ito, may magandang mga mata na tila ba nangungusap kung ito ay tumingin. Gwapo siya kung titignang mabuti. Ang magkabilang dimples niya ay mas lalong nagpagwapo sa kanya. Ang problema lang, madungis ito. Hindi siyang tipo ni Angel lalong-lalo ng kaibigan nito. Ang gusto nila ay mayayaman at malinis. Kung yumaman lang siguro ang lalaki, baka nagkandarapa pa ang mga ito sa kanya. Ibinalik ni Angel ang kanyang tingin sa kaibigan na noon ay halatang masyadong nagpapapansin sa mga lalaking naroon. Honey, sino yan? Si Luis. Nagtatrabaho siya sa bukid ko. Ilang taong ko na rin siyang katiwala sa mga manukang ko rito. Maaasahan yan. Naks naman, bossing! Kaya pala hindi ka pumunta sa bukid dahil lumalablife ka na. Hindi lang isa kundi dalawa pa. Ikaw naman. Anong akala mo sa akin? Manloloko? Maniwala sa'yo? Siraulo ka talaga. Ay, ito nga pala si Karen, nobya ko. Sweetheart, si Luis. Hello, nice to meet you. Nice to meet you din, madam. Galing pumili ni bossing ah. Aba, dapat lang. Siya nga pala, pang-ilan ako sa nadalang babae ng amo mo? Wala namang dinadalang kung sino yan dito. Ikaw ang bukod tanging nadala niya. Sa pagkakaalam ko ha. Apat, ano to Brandon? Si madam naman. Wala namang dinadala dito si bossing. Sus at pagtatakpan mo pa? Hindi ah. Wala naman talagang dinadala si bossing na kung sino dito. Maiba nga tayo. Sino tong kasama mo? Kapatid mo? Kaibigan ko si Angel. May nobyo na yan kaya huwag ka magkakamaling manligaw sa kanya. Naku, wala pa nga basag ka na agad, Luis. Hanip naman yung babae mo, bossing. Mapanakit. Nagsasabi lang ako ng totoo. Masyadong mataas ang standard niyang kaibigan ko, no? Gaano ba kataas? Nang masungkit ko naman. Halakhakan ng mga kalalakihan ang nangibabaw sa tahimik na umagang yon. Paunahan sa pag-irap ang dalawang babae na naroon dahil pagalingan ng mga lalaki ng kanilang mga hirit. Matapos magbiruan ay napagdesisyonan na lamang ng mga ito na magpunta sa palayan. Alam ni Angel na malawak na ang sakop ng mga lupain ni Brandon. Papasok pa lamang ng hasyendang yon ay nakikitaan na ng iba't ibang pananim ngunit hindi nito akalain na may ikalalaki pa pala yun. Swerte ang kanyang kaibigan ngunit tila hindi nito nagustuhan ang paglibot sa palayan ng mga oras na yon. Malapit na ba tayo sa sinasabi mong kubo? Ang layo-layo na ng nilakad natin. Ang lawak-lawak ng palayan. Napakainit eh. Malawak talaga tong palayan ko. Ilang ektarya din ang pagmamayari ng pamilya namin pero ayaw nila magtrabaho dito. Nakitaan ko ng potensyal ang lupa. Kaya naman, yung ilang lupain na pagmamayari ng ibang magsasaka na malapit dito, binili ko na rin. Sayang din kasi at hindi naman nila tinataniman ang mga gulay o prutas. Ibang klase ka talaga, bossing. Kahit nga yung iilang magsasaka ay iniwan na ang lugar na ito dahil wala naman daw kwenta at pangit ang tubo ng mga tanim dito. Mali lang kasi ang paraan ng pagtatanim nila. May proseso kasi yan. Hindi naman lahat ay minamadali, hindi ba, darling? Nakikinig lang si Angel sa kwentuhan ng dalawang lalaki habang bagot na bagot naman ang kaibigan niya. Kung hindi pa ito nilingon ni Brandon ay hindi pa ito magkukunwaring hindi nayayamot.
Narinig din kasi ng babae ang paminsan-minsang reklamo nito sa putik na halos dumihan na ang kanyang suot. Mukhang malayo ang nasa isip mo ah. Nagugutom ka na ba? Gusto mo kargahin kita? Ipagluluto kita ng paborito mo. Oo! Napairap na lamang si Angel nang marinig niya ang tanong na yon mula kay Brandon. Sa isip ni Angel ay hindi dapat ganun ang maging reaksyon niya, ngunit iba ang gustong iparating ng puso nito. May kukonting kirot at inggit itong nararamdaman. Habang naglalakad sa pilapil ng palayan ay bigla na lamang itong nakatapak ng malambot na bagay na gumagalaw. Nang tignan niya ito ay halos magtatalo nito sa katitili. Ay, palaka! Palaka! Ayoko ng palaka! Palaka, ilayo niyo sa akin yan! Sus, ang arte mo naman. Ang sarap niyan lalo na kung adobo sa gata. Eh di ikaw ang kumain. Walang nagbabawal sa'yo, no? Bakit ayaw mo sa palaka? Bakit gusto mo ng palaka? Dahil masarap to. O baka dahil kamukha mo sila? Kokak! Kokak! Dahil sa inis ay pinagtatampal ni Angel si Luis na nang-aasar sa kanya. Kahit gaano kalakas ang pagtampal nito sa kanya ay tinawanan lamang siya ng lalaki. Ganun ang naging tagpo sa araw na yon. Kung hindi lang siya tinawag ni Brandon upang utusan ay hindi ito titigil sa pang-aasar sa kanya. Mukhang nagkakamabutihan kayo ni Luisa. Yak, manahimik ka nga dyan. Yamot na yamot nga ako dun sa kanya. Walang tigil sa pangungulit. Diyan yan nagsisimula. Nakuha ka ba ni Miguel dahil dyan? Angel ang pangalan mo pero demonyo yung bunganga mo. Bakit Karen? Natatakot ka bang marinig ni Brandon at iwan ka niya bigla? Huwag mo akong simulan, Angel. Nagbibiro lang naman ako ikaw naman napakaseryoso mo. Kapag nagkaletse-letse ko dito dahil sa bunganga mo, dadalhin talaga kita sa kangkungan. Tinawanan lang nito si Karen na nakabusangot ang muka habang nagtitipa sa kanyang hawak na cellphone. Napaismid si Angel. Kung hindi ang bunganga niya ang magpapahama kay Karen, ay tiyak ang babae na mismo ang lalaglag sa kanyang sarili. Paniguradong kinakamusta nito ang nobyong si Miguel sa lungsod. Matagal-tagal nang magkasintahan si Karen at ang lalaki. Walang alam si Miguel sa ginagawa ng nobya. Ang alam lang nito ay magbabakasyon sila sa kamag-anak nila sa probinsya. Siyempre, kasabwat na si Angel sa panlulokong yon. Bakit ba kasi hindi mo nalang hiwalayan niyang si Miguel? Mayaman naman si Brendo, no? Kayang-kaya kanyang bilhin. Kahit gaano pa kayaman ang lalaking yon, kung hindi naman siya si Miguel ay wag na lang. Alam mo naman kung anong pinunta natin dito. Pwes ayusin mo ang kalokohang to, Karen. Alam kong diring-diri ka na sa lugar na ito pero paano naman ako, hindi ba? Ibang pinag-usapan natin kaya sana naman tubarin mo kung anong napagkasunduan. Naghahanap lang ako ng tamang tiyempo. Hindi ko naman mabibiglang hututan siya ng pera. Sasagot na sana si Karen nang mamataan niya ang dalawang lalaki na kumakaway sa kanila habang naglalakad sa pilapil. Kasalukuyang nasa kubo kasi ang mga ito na nasa dulo ng palayan. May dalang basket ang dalawa. Paniguradong pagkain ng laman ng basket na yon dahil nag-request si Karen ng kakanin. Napatanong pa ito sa dalaga kung sino ang nagtitinda ng kakanin sa gitna ng palayan. Inirapan lang siya nito, ngunit ang dalawang lalaki na ang nagpresentang bibili. Matagal ba kayo naghintay? Ano sa tingin nyo? Ang sabi nyo 10 minuto lang nandito na kayo. 10 minuto ba ang sabi namin? Sa pagkakaalala ko kasi ay 10 minuto ang paglalakad namin dyan sa pilapil. Puro ka talaga salita. Bakit hindi ka nalang manahimik? Eh bakit mo ko inaaway? Bakit hindi ikaw ang pumunta dun para malaman mo na hindi madaling maghanap ng kakanin na gusto nyo? Oh, mag-aaway pa eh. Pagsaluhan na nga natin to. Masarap gumawa ng kakanin si Aling Mirna. Mabuti na lang at naabutan namin siya sa bahay nila. Nilalako kasi niya yung mga paninda niya eh. Maraming salamat, Brandon. Naabala pa namin kayo. Bakit kay Bossing ka lang nagpapasalamat? Isa din ako sa naghanap, no? Bakit ikaw ba ang bumili? Ako ang bumili, pero pera ni Bossing.
Napakamot pa sa ulo nito ang lalaki, tsaka patawa-tawang kinuha ang supot ng kakanina na sa loob ng basket. Tinignan ni Angel ang walang imik nitong kaibigan. Napairap na lang siya sa kanyang isip nang hindi man lang nito pinansin si Brendo na nakatitig sa kanya. Siniko niya ito ng marahan kaya naman napatingin siya sa kaibigan na naiinis. Pinagtaasan niya na lang ito ng kilay tsaka sinenyas ang pansinin si Brendon. Ibinalik nito ang malanding tingin at pagpapaawa niya sa lalaki. Darling, nasa na yung pagkain ko? Kanina pa ako gutom na gutom habang naghihintay sa'yo. Hindi mo man lang sinabi na malayo pala ang kubo na sinasabi mo. Mukha kasing abala ka. Akala ko hindi mo na ako papansinin Gusto mo ba ng banana Q o palitaw? Ano ka ba? Nangangamusta lang kasi ang mga magulang ko kaya naman nireplyan ko na. Mabuti na lang at may signal banda rito. Sweetheart, pwede ba habang magkasama tayo huwag kang gagamit ng cellphone? Gusto ko kasing masolo ka. Ayaw ko na may kahati ako sa atensyon mo. Kahit na abala sa pagkain si Angel ay nasa dalawa pa rin ang pandinig nito. Kailangan niyang mapigilang magkamali ang kaibigan. Kung hindi magawa ni Karen ang makipaglandian sa lalaki ay ito na ang gagawa. Kayang-kaya niya yun lalo na't alam niyang madaling matukso ang mga lalaki. Ang hirap naman buksan ito. Pwedeng patulong, Brendon? Ako na. Aabalahin mo pa sila Ang dali-dali lang naman yan, madam. Ayoko sa'yo. Baka duraan mo pang pagkain ko Brendon, please naman Pwede bang buksan mo to? Anong nangyayari sa'yo, Angel? Sirain mo na lang ang supot. Ako na. Hindi ko alam na ganito pala kayong tatlo kasakit sa ulo. Bakit nadamay ako, bossing? Hindi ba dapat? Ang bait-bait ko kaya. Kahit siguro tulog hindi. Pinigilan ni Brendon ang binatang sumagot pa rito. Kung hindi ay paniguradong aabuti ng gabi ang pagbabangayan ng dalawa. Gaya ng kanyang naunang plano ay kay Brendon ito nagpatulong sa pagtawid sa maputik na palayan. Kahit na nakita nito ang nagtatakang mukha ng kaibigan ay hindi naman niya ito pinansin. Tinutuloy-tuloy pa nito ang pagpapapansin kay Brendon. Iba ang dating ni Brendon sa mga lalaking nakilala niya kaya naiintindihan nito kung bakit ito ang napili ng kaibigan. Anong ginagawa mo, Angel? Akala mo ba hindi ko napapansin yung pagpapansin mo kay Brendon? Bakit? Ano bang ginagawa ko? Para din naman sa atin tong ginagawa ko Kung makupad kang kumilos, ako ang kikilos. Pareho naman nating mapapakinabangan ang ginagawa ko Ako na ang bahala. Bakit nakikialam ka pa rin? Ako na nga ang gagawa ng paraan Hindi ko planong magtagal dito, Karen. Gagawin ko ang plano sa paraan mo o sa paraan ko. Tandaan mo kasama ako sa plano na ito. Matapos ang usapan nilang yon ay napansin naman ni Angel ng mga sumusunod na araw ang pagbabago ng kaibigan. Mas lalo itong lumapit kay Brendon na mas ikinatuwa naman ng lalaki. Si Angel naman sa kabilang banda ay pinili na lamang na makipaglapit ang loob sa matandang babae. Dahil hilig din ito ang pagluluto at hindi naman ito nahirapang kausapin ng matanda. Sa araw kasing yon ay nagluluto ang dalawa ng pananghalian nila. Laing yon tsaka pritong isda. Hindi nito alam kung saan nanggaling ang isda dahil sobrang layo naman ang dagat sa lugar nila kaya hindi nito maiwasang magtanong sa matanda. Mahal ba ang isda kung bibilhin sa bayan? Siguro, hindi naman ako lumalabas Hindi ba kayo pumupunta sa bayan? Ano naman ang gagawin ko doon? Mamili ng mga kakailanganin nyo dito. Hindi ko kailangan yan. Nandito ang mga kailangan ko sa paligid at wala sa bayan. Hindi ako pinapayagan na lumabas. Ha? Bakit naman? May batas ba dito na bawal lumabas? Huwag mo nang alamin ang mga bagay na yan. Wala ka namang balak na magtagal dito, hindi ba? Oo naman. Kailangan kong umuwi. Last na talaga, Nana Agnes. Kung hindi ka ang bumili ng isda, sino? Mukhang sariwang-sariwa pang mga ito Si Luis. Si Luis lang ang pinapayagang pumasok at lumabas sa lugar na ito. Anong ibig niyong sabihin? Hindi na natapos pa ng mga ito ang kanilang usapan dahil pangiting-iting pumasok ng kusina si Luis. May dala itong iba't ibang prutas. Pawisan ng lalaki pero hindi nabawasan ng kagwapuhang taglay nito. Napatampal na lamang ng noo si Angel nang maisip niya ang bagay na yun. Mukhang narinig ko ang pangalan ko Ano ang pinag-uusapan nyo? Chismoso ka talaga. Sus!
Crush mo lang ako eh. Hiwalayan mo na lang kasi ang nobyo mo para ako na lang ang pumalit. Asa ka, hugasan mo na lang yung mga prutas na dala mo. Masusunod, kamahalan. Luto na ba ang ulam? Napakapatay gutom mo talaga, no? Walang palaka dito. Bakit? Palaka lang ba ang kaya kong kainin? Malay ko sa'yo, tiyan ko ba yan? Mahilig kang magbanggit ng palaka eh. Porke ba binabanggit ko, paborito ko na kagad? Siyempre, mukhang palaka ka na nga eh. Sus, aminin mo na lang na crush mo ako. Hindi naman ako magagalit eh. Hindi na nito pinatulan pa ang lalaki dahil pumasok sa kusina ang dalawang magkasintahan habang magkahawak ang mga kamay. Pangiti-ngiti pa ang mga ito tsaka magiliw na nagpaalam sa kanila na aalis dahil kakain daw ang mga ito sa labas. Nagkibit balikat na lamang ang tatlong natira sa bahay. Napaismid si Angel habang tinatanaw ang papalayong bulto ng kaibigan. Agad nitong nakuha ang ibig sabihin ni Karen mula sa kinikilos nito. Ayaw niyang maagaw sa kanya si Brandon. Makasarili ang babae pero tuwang-tuwa si Angel sa ginagawa ng kaibigan. Mukhang tayo ang mabubusog sa ulam na to ah. Tamang-tama, matagal na rin akong hindi nakakakain ng isda. Magtira pa rin tayo sa kanila at baka magutom pag uwi. Hindi yan, Nana Agnes. Kilala mo naman si Bossing. Ayaw nun na nagugutom tayo pa uwi. Ah, siya nga pala madam. Alam mo ba kung saan sila pumunta? Anong pakialam ko? Kumain na nga tayo. Masarap tong niluto namin ni Nana Agnes. Malaki ang ngisi ni Angel habang kinakain ang pagkaing niluto nila. Hindi dahil sa tuwa kung hindi dahil sa inis sa kaibigan. Hindi nito akalaing ginagawa siyang kompetisyon ng kaibigan. Bumuo ito ng plano sa kanyang isipan. Kung yun naman pala ang gusto ng kaibigan ay handa siyang makipaglaro dito. Kinabukasan ay hindi nito inaasahang nakabusangot na muka ang madadatnan niya sa hapag ng umagang yon. Ngumisi ito tsaka humigop ng kaping ginawa ni Nana Agnes. Kumusta ang lakad niyo kagabi? Hay nako, wag ka nang magtanong pa, naiinis lang ako lalo. Bakit? Hindi ba't nag-date kayo? Ang inaasahan kong bungad mo nakangiti ka ngayon. Oh, ano ang nakita mo? Nakangiti ba? Masaya ba ako? Wala bang isda dito? Mag-iisang linggo na rin akong kumakain ng manok at gulay. Nauumay na ako. Hindi na mapigilan ni Angel ang hindi humalakhak habang tinitignan niya ang yamot na mukha ng kaibigan. Tinolang manok na naman kasi ang ulam ng araw na yon. Sakto pang dumating ang makulit na si Luis kaya naman halos pagsakloban ito ng langit at lupa. Wala namang isda sa bukid. Eh di maghanap kayo, wala bang isda sa bayan? Gulay na lang ang kainin natin, masustansya pa. Sa pagkakaalam ko may tinitindang isda sa palengke, Bossing. Nakabili nga kami kahapon ng… Ayun naman pala eh di bumili kayo o baka wala kayong pambili, ako na lang ang lalabas para bumili. Si Luis na ang bahala dyan, hindi ba Luis? Copy that, Bossing. Sasama na ako kay Luis, may gusto rin akong bilhin eh. Wag na, tulungan mo na lang si Nana Agnes dito sa loob ng bahay. Teka lang ha, ang usapan magbabakasyon lang kami dito. Bakit ginawa niyo naman yatang katulong si Angel? Sige na nga, ako nang bahala dito. Sa susunod na lang ako pupunta sa bayan. Okay naman pala kay Angel di wala ng problema. Nginitian nito si Brandon ng matamis. Ilang segundo pa ang tinginan ng dalawa. Ang babae na ang nagbawi ng tingin tsaka dumiretso na ito sa kusina. Ang buong akala niya ay mahihirapan siyang agawin si Brandon kay Karen pero mukhang mapapadali ang pag-alis niya sa lugar. Isang gabi, habang abala ang mga tao sa bahay sa paggawa ng kani-kanilang ginagawa, ay nagdesisyon si Angel na tumakas upang magpahangin. Hindi pa nito gaanong nalibot ang lugar kaya naman sinubukan nitong puntahan ang bahay ng matandang sinasabi ni Brandon. Hindi pa ito tuluyang nakakalayo sa bahay ay may bigla na lamang yumakap sa likod ni Angel. Magpupumiglas na sana ito nang maamoy niya ang pamilyar na amoy ng lalaki. Sweetheart, saan ka pupunta? Brandon, hindi ako si Karen. Alam ko naman. No ngayon, hindi ba kita pwedeng yakapin? Alam ko naman gusto mo din ako kaya huwag ka na mag-inarte pa. Brandon, bitiwan mo ko. Baka makita tayo ni Karen. Gusto mo ba ako, Angel? Ha? Oo at hindi lang ang sagot.
Kung hindi mo ako gusto, bibitaw na ako sa'yo. Kung gusto mo rin ako, di tayo na. Hindi akong tipo ng taong nagpapatagal ng mga bagay-bagay. Paano si Karen? Naramdaman nito ang pagbitiw sa kanya ng lalaki. Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Ang buong akala nito ay aayawan na siya ni Brandon. Pinaharap siya ng lalaki. Hinalikan siya nito sa noo, sa ilong at ang pinakahuli ay sa labi. Nanlaki ang kanyang mga mata sa ginawa nito. Hindi malalaman ni Karen kung hindi natin sasabihin. Kung gusto mo naman, handa akong hiwalayan siya. Magsabi ka lang. Huwag na muna, ayokong mabigla siya. Ibig sabihin tayo na? Paano pala ang nobyo mo sa lungsod? Wala akong nobyo, huwag kang mag-alala. Pero sabi ni Karen noon kay Luis meron daw. Hindi bale, hindi na mahalaga yun ngayon. Ang dapat natin pagtuunan ng pansin, yung tayo. Masaya akong akin ka na. Ako rin, Brandon. Ang akin lang ay sana wala akong kahati sa'yo. Mahal na mahal kita. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng paraan para maging iyo ko ng buong buo. Ayokong mag-away kami ni Karen. Hindi pa ako handang malaman niya ang tungkol sa atin. Bumalik ka na sa kwarto niyo. Baka hinahanap ka na niya. Na magiging kwarto mo. Konting tiis na lang. Iyong-iyo na ako. Bago siya iwanan ni Brandon, ay nagtanim muna ito ng munting halik sa kanyang mga labi. Napakunot ng noo ang babae habang sinusundan ng tingin ng lalaki. Masyadong mabilis ang pangyayari. Hindi niya magawang maging masaya dahil nalilito pa rin ito sa mga nangyayari. Sa sobrang bilis ay mukhang mali. May nararamdaman itong kakaiba, ngunit pinagsawalang bahala na lamang ng babae ang lahat. Ang mahalaga ay kung ano ang napatunayan niya at naagaw niya. Masaya siyang bumalik sa bahay, ngunit hindi pa ito tuluyang nakakalapit ay sinalubong na siya ng matalim na tingin ng matandang babae. Galit na galit itong lumapit sa kanya. Palingon-lingon pa ito na para bang takot na takot siyang may makakita sa kanila. Habang may oras ka pa'y umalis ka na rito! Ano ang ibig mong sabihin? Umalis ka na! Ayoko! Bakit mo ba ako pinagsasabihan? Ano bang kailangan mo? Maling-mali na ngang pumunta kayo rito. Maling naging kasintahan ni Karen si Brandon. Tapos ngayon ay dadagdag ka pa sa pagkakamaling yon? Umalis ka na! Kung gusto mo pang makita ang mga mahal mo sa buhay ay umalis ka na! Naguguluhang tinignan ni Angel ang matandang may kakaibang kaba sa kanyang mga mata. Hindi maintindihan ng babae ang ikinagalit nito o kung nag-aalala ba ito para sa kanya. Sa palagay ng babae ay may alam itong hindi nila alam kaya ganun na lamang ang reaksyon niya. Magkahalong kaba at pagkasabik ang nararamdaman ni Angel. Gusto nitong malaman kung ano man ang misteryong bumabalot sa loob ng bahay na yon. Kinabukasan, maagang nagising ang babae. Hindi nito nakita ang kaibigan o maging si Brandon. Naiinis man ay pinagpasalamat na lamang ni Angel na naroon si Luis para kausapin siya. Himala at tahimik ang bahay ah. Nasaan sila? Hindi ko rin alam eh. Bakit ka nandito? Anong hanap mo? Wala. Si Bossing lang. May pinapagawa kasi siya sa akin ngayon pero kung wala naman siya dito, aalis na ako. Ayokong makipag-away sa'yo. Sandali lang. May gusto kong itanong sa'yo eh. Oo, single ako. Walang sabit. Ikaw lang ang laman ng puso't isip. Boom! Kilig! Ha? Hindi kita maintindihan. May iba nga tayo. Gaano katagal mo nang kakilala si Nana Agnes at Brandon? Ang random mo naman magtanong. Hindi mo pa pinansin ang banat ko ah. Sagutin mo na lang. Teka, mga ilang taon na rin kasi ko dito. Kaibigan kasi ng tatay ko si Bossing kaya nakapagtrabaho ako rito. Sa pagkakaalam ko kay Nana Agnes, simula noon pa man ay dito na siya nakatira. So, nasa na mga magulang ni Brandon? Wala ba siyang mga kapatid? Bakit dito talaga siya nagtayo ng bahay? Ang layo-layo nito sa bayan eh. Hinay-hinay sa pagtatanong. Mukhang interesado ka sa buhay nila. Gusto ko lang malaman kung anong klaseng taong mapapangsawa ng kaibigan ko. Ayoko naman siyang mapunta sa maling tao, ano? Sa bagay may punto ka. Actually, wala naman akong alam talaga sa buhay ni Bossing eh. Ayokong makailam pero sa pagkakaalam ko, maganda na ang buhay nila sa lungsod. Mayaman, marami pang negosyo.
Sa katunayan nga, doktor ang kapatid na babae ni Bossing. Bali, 3 silang magkakapatid. Pangalawa si Bossing. Yung panganay nila nasa ibang bansa na. May apo na nga yun eh. Kung mayaman naman pala sila, bakit nandito si Brandon? Bakit? Anong problema sa pagiging magsasaka? Mayaman naman siya. Siya nga ang pinakamayaman dito. Lokohin mo na ang lelang mo, wag lang ako. Pinapalakas mo pa yung amo mo eh. Nakita mo naman yata kung gaano kalawak ang taniman ng palay, maging ng mga gulay dito. May mga manok panabong din siya na milyon din ang halaga. Mas tahimik dito sa bukid, kumikita ka. Nakakakain ka kahit walang perang nilalabas dahil maraming tanim dito sa paligid. Wala ba siyang bisyo, babae, sugal, pinagbabawal na gamot? Hindi ko naman obligasyon pang alamin ang mga bagay na yan eh. Nagtatrabaho lang ako sa bukid niya. Ang suplado mo naman, bakit hindi mo na lang kasi sagutin ang tanong ko eh? Kung ako na lang kasi sanang sagutin mo eh. Nandidiring tinignan ni Angel ang lalaki ng harap-harapan. Hindi niya kayang magpanggap pa sa lalaki. Wala na siyang kailangan pa rito, kaya naman malakas ang loob niyang tarayan ng lalaki. Nakarinig ang mga ito ng ingay mula sa kanilang likuran. Nang lingunin nila yon, ay agad nagtama ang mata ni Brandon at Angel. Kumunot pa ang noo ng lalaki na para bang hindi nito nagustuhan ang kanyang narinig ng mga sandaling yon. Kasama niya si Karen na nakaangkla pa sa kanyang braso. Mukhang seryoso usapan nyo. OMG! Kayo na ba? Bakit hindi mo sinabi kagad? Isyo ka ha, nag-uusap lang kami ng buhay dito sa bukid. Kaya nga, dapat nga itong si Karen ang makarinig nun eh. Dahil nagsasama na naman kayo ni Bossing. Bukid lang ba talaga ang pinag-uusapan nyo? Oo naman, Bossing. Ano ba dapat? Ewan ko. Baka nagliligawan na kayo dyan. Umami na kasi kayo. Tayo-tayo lang naman ang nandito eh. Ngumisi si Karen sa kanya. Alam na alam nitong nangaasar lang ang kaibigan niya dahil alam na nito ang pinaplano niyang pag-agaw kay Brandon. Ang hindi alam ng babae ay nakuha na niya ito nang hindi niya alam. Mabuti na lamang na mataan niya ang matandang katulong na maraming dala kaya agad niya itong nilapitan upang tulungan. Tulungan ko na po kayo dyan. Mukhang marami kayong lulutuin ah. Nakabili kami ng isda. May gulay din na nakuha sa taniman. Marami tayong lulutuin ngayon. Ano po ang gagawin ko dito sa isda? Hugasan mo tsaka kaliskisan. Magsisigang tayo. Ayos! Sinigang! My favorite! Tumulong ka din dyan. Hindi ka hari dito para pagsilbihan ano? Masusunod, mahal na Reyna. Hindi na pinansin pa ng babae ang kakaibang tingin na pinukol sa kanya ni Brandon. Kung ano man ang gusto nitong sabihin ay wala na siyang pakialam pa sa mga oras na yun. Hindi naman nagtagal ay natapos din naman nila kagad ang kanilang niluto dahil sa marami ang nagtulong-tulong para magluto. Maghuhugas na sana ito ng mga ginamit nila sa pagluluto nang hilahin siya bigla ng kaibigan tsaka binulungan. Mamaya na yan. Mag-usap muna tayo, dali. Ano naman ang pag-uusapan natin? Bakit madaling-madali ka? Siyempre ayokong may makarinig sa pag-uusapan natin. Dali na. Ano ba ang pag-uusapan natin? Hindi ba't sinabi kong 2 linggo lang tayo rito? Oo, bakit? May problema ba? Kung gusto mong maunang umuwi ay hindi kita pipigilan. Nalaman ko kasing sobrang yaman ni Brandon. Kailangang mapasa akin ang kayamanan niya. Kaya gagawin ko ang lahat para makuha ko yon. Akala ko ba huhututan mo lang siya ng pera para sa tuition fee mo? Palay nang lumalapit sa manok. Alam kong malaki na ang makukuha natin kung sakaling manghingi ako. Pero friend, pera na ito. Hindi pipitsuging lalaki ang nahanap ko. Ano? Anong masasabi mo? Sasamahan na lang kita dito. Baka mapano ka pa. Sana makuha mo kagad yan bago ang enrollment natin. Hindi mo yata ako naiintindihan eh. Ang sinasabi ko sa'yo ay pakakasalan ko na si Brandon. Pipikutin. Naririnig mo bang sinasabi mo? Oo, pinag-isipan kong mabuti ito. Bakit pa ako mag-aaral kung may handa namang buhayin ako, hindi ba? Teka, paano si Miguel? Yan nga ang dahilan kung bakit nagdesisyon akong magpabuntis na lang. Nakipag-break siya sa akin dahil may nakilala daw siyang babae o whatever. Kesa naman magpa-broken hearted ako, mas mabuting pagtuunan ko na lang ng pansin ng ginto, hindi ba? Baka naguguluhan ka lang. Huwag ka namang padalos-dalos.
Alam ko ang ginagawa ko. Kaya ikaw, itigil mo na yung ginagawa mo kay Brandon. Nakikita kita. Alam kong inaakit mo siya. Tinignan niyang mabuti ang kaibigan kung nagbibiro ba ito. Ngunit ang seryosong mukha lang nito ang sumalubong sa tingin niya. Napabuntong hininga siya. Sa ilang araw na hindi sila gaanong nag-uusap ay parang bigla na lamang niyang hindi nakilala ang kaibigang ilang taon niya ring kasama. Hindi nakaalis sa kinatatayuan nito si Angel kahit na ilang minuto buhat nang iwan siya ng kaibigan sa kusina. Isang mahinang tapik ang nagpagising kay Angel. Dumadagundong ang lakas ng tibok ng puso nito nang dahil sa gulat. Habol niya ang kanyang hiningang napalingon sa tumapik sa kanya. Hindi pa rin ba kayo aalis sa lugar na ito? Bakit ba gustong-gusto mo kaming umalis, Nana? May nagawa ba kaming hindi mo nagustuhan? Bulag ka ba? Pinaglalaruan lang kayo. Pinaglalaruan, Nino. Nana Agnes, luto na ba ang ulam? Nagugutom na ako eh. Bukas na bukas ay umalis ka na kung ayaw ng kaibigan mo. Hindi ka dapat pang pumunta dito. Patapos na. Magsasandok na ako ng kanin, Brandon. Ibinalik ng matanda ang matalim na tingin nito sa kanya na para bang napakalaki ng kasalanang ginawa nito. Kung nagsabi lang sana ito sa kanya ng dahilan ay baka sumagi pa sa kanyang isipan na umalis na nga sa lugar na yun. Sa kasalukuyan kasi ay marami pa itong kailangang gawin. Isa na doon ay kung paano tuluyang makamkam ang buong yaman ng lalaking papalapit sa kanya. Anong pinag-uusapan niyo ni Nana Agnes kanina? Wala naman. Hindi naman mahalaga yun eh. Kumusta ang lakad niyo kanina? Bakit hindi mo sagutin ang tanong ko? Ano ang sinabi sa iyo ni Nana Agnes? Nagtanong lang ako sa kanya tungkol sa mga isda, kung saan niya nabibili, kasi hindi ko naman siya nakitang lumalabas ng hasyenda eh. Ano ang sinabi niya sa iyo? Wala siyang sinabi. Ayaw niya nga akong sagutin eh. O ikaw, ano naman ang nangyari sa inyo? Mukhang tuwang-tuwa si Karen ah. Naikwento ko lang sa kanya ang tungkol sa pamilya ko. Gusto kasi niya makita ang mga kamag-anak ko eh. Oh, bakit naman nalungkot ka? Ipapakilala naman kita sa kanila eh. Bibisita mang yun dito sa susunod na araw. Anong sasabihin mo? Kaibigan ng nobya mo o kabit mo mismo? Ang bunganga mo. Baka may makarinig sa'yo. Bakit Brandon? Natatakot ka na bang malaman ni Karen? Nang hindi ito makasagot ay inismira na lamang siya ng dalaga. Hindi na ito nagulat pa kung malaman niyang mas pinili nito ang kaibigan kesa sa kanya. Ganun naman kasi palagi kaya naman kahit na alam na nito ang totoo ay may parte sa kanya na gustong angkinin si Brandon. Lumabas na lamang ito sa kusina papuntang balkonahin ng bahay kung saan naabutan niyang nag-uusap si Luis at Karen. Naniniwala ka ba sa barang? Barang? Ano yun? Hindi ko pa naririnig ang salitang yan. Yung parang may ginagawang orasyon sa'yo. Minsan makakaramdam ka ng pananakit ng katawan kahit wala ka namang ginagawa. Ibig sabihin may gustong manakit sa'yo. Naniniwala ba kayo sa mga ganyan? Anong petsa na? Wala nang ganyan. Turo sa akin ng lolo at lola ko sa tuhod, kung pakiramdam mo ay kinukulam ka, kumuha ka lang daw ng asin, tubig, kandila sa kaplanggana. Pagkatapos patakam mo lang daw ng kandila ang planggana na may tubig. Kung may larawan ka daw na makikita sa planggana, ibig sabihin ay kinukulam ka. Ang babaw naman ng explanation mo. At least alam mo nang gagawin kung sakaling barangin ka. Kung totoo man yan ay wala ka namang sinabing pangontra. Ay, girl, nandyan ka na pala. Kinakarir mo na ang pagiging katulong, ha? Kawawa naman kasi si Nana Agnes kung hahayaan ko lang siyang maglutong mag-isa. Kakain na. Sinundan nila ang tahimik na si Brandon. Noong nando na sila sa hapag ay napansin nitong may nakahanda ng pagkain. Maganang kumain ng mga ito dahil sa bagong lutong ulam. Tuwang-tuwa si Karen dahil sa loob ng ilang araw nila sa lugar na yon ay ngayon pa lamang sila makakakain ng isda. Naunang natapos kumain si Angel. Wala siya sa mood dahil sa sinabi ng lalaki sa kanya. Hindi niya maintindihan ang sarili kung bakit ganun na lamang ang pagnanais nitong manatili sa buhay ng lalaki. Pumunta ito sa hardin na hindi na gaanong naaalagaan. Nakahanap ito ng punong masisilungan. Ilang minuto siyang nakahiga doon. Tanging ang huni ng ibon ang kanyang narinig sa paligid. Napamulat ito ng mata
Nang marinig niya ang marahang boses, wala itong narinig na mga yapak kaya nagulat itong may tao pala sa kanyang harapan. Pwede ba tayong mag-usap? Ang buong akala niyang pag-uusap lang ay napunta sa isang bagay na pagsisisihan niya ng lubos. Saksi ang mga bulaklak sa hardin sa matamis na kasalanang nagawa nilang dalawa. Ang buong akala niya ay walang makakaalam ng kataksilang ginawa niya, ngunit nagulat na lamang ito nang bigla niyang maramdamang may humila sa kanyang buhok habang nagluluto. Aray! Aray, ano ba? Ahas kang babae ka? Matapos ang lahat ay aahasin mo ang boyfriend ko? Anong ibig mong sabihin? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Akala mo ba hindi ko alam na may nangyari sa inyo? Ahas ka! Ahas! Hindi ko siya inahas sa'yo, Karen. Nagmamahalan kami ni Brandon. Nagmamahalan? Pweh, alam kong gusto mong makuha ang lahat ng yaman niya. Ayaw mo talagang maghati tayo dahil gusto mo talagang angkinin ang lahat. Sakim ka, Angel. Sobrang sakim mo. Hindi mo naiintindihan, Karen. Iba ito. Ibang-iba ito. Iba si Brandon sa mga lalaking nakarelasyon ko. Wala akong pakialam sa yaman niya. Siya lang ang kailangan ko. Hindi kita maintindihan, Angel. Huwag kang magpanggap na ang linis-linis mo. Ikaw nga ang nagturo sa akin na gamitin ng mga lalaki para sa pera nila. Sinabihan na kita noon, hindi ba? Minahal ko ang dati kong nobyo pero anong sabi mo? Hindi ako mabubuhay sa kanya at pinaniwalaan naman kita. Kasi mahirap lang siya, Karen. Alam kong gagawin mo ang lahat para magsama kayo pero paano ka? Paano ang buhay na pinangarap mo noon? Walang-wala ka, Karen. Hindi kayo magtatagal ng lalaking yun. Kaya pala ngayon ay inaagaw mo kung ano ang akin. Dahil ano? Dahil mayaman si Brandon? Ahas ka talaga? Lahat ng meron ako ay para din sa'yo. Anong nangyari ngayon sa inyo ni Miguel? Pinaniwalaan mo ba ako noon nang sabihin ko sa'yong lolokohin ka lang ng lalaking yun? Labas na si Miguel sa kung ano ang meron tayo ngayon. Ang galing mo rin ano? Sinabihan na kita pero inahas mo pa rin? Napalunok si Angel ng laway dahil sa kakaibang kaba na kanyang naramdaman. Paano niya nasabing mahal niya ang lalaki? Naalala niyang humanga ito noon sa angking kakisigan niya pero wala naman siyang balak na mahalin ng lalaki. Pera lang ang habol nila dito noon pa man. Hindi niya maintindihan kung bakit napunta sila sa punto na mag-aaway ang mga ito ng dahil sa isang lalaki. Yon ang unang beses na nangyari yon sa dinami-dami nilang nagawang kagaya ng bagay na yon. Hindi ito makasagot sa kanyang kaibigan. Tinitigan niya itong mabuti. Napakunot ang kanyang noo. Dumadagundong ang boses ng matandang babae nang sumigaw ito sa kanila. Tumigil na kayo! Walang silbi ang paghagawan nyo sa lalaki! Walang panalo! Pareho kayong talo! Wala akong pakialam sa kung ano man ang sasabihin ng matandang kagaya mo. Labas ka sa problema namin! Umalis ka nga! Nakakatuwa ano? Ganyan-ganyan din ang sinabi ng huling babaeng dinala niya rito. May tipo siya. Palaban kaya mas natutuwa siyang paglaruan kayo. Ako nga ang dapat na magpalaya sa inyo dito eh. Bakit? Sino ka ba? Ano ka ba sa buhay ni Brandon? Bakit? Sino ka ba? Katulong ka lang naman ah. Ako ang mahal niya. Nakakatuwa kayo pareho. Hindi kita maintindihan, Nana Agnes. Ang sinabi niya ay si Karen lang ang unang babaeng dinala niya rito. Yan ba ang sinabi niya sa'yo? Ay, oo nga pala. Naniwala ka naman. Naniwala naman kayo. Hindi ako manghuhula. Diretsuhin mo na nga ako. Bakit hindi mo tanungin si Brandon? Napangisi pa ang matandang babae bago niya iwan ang mga ito. Kinagabihan ay agad na kinumpronta ni Karen si Brandon na noon ay kararating lang galing sa bukid. Anong sinasabi ni Nana Agnes na hindi lang ako ang dinala mong babae rito? Ikaw naman, huwag ka nga nagpapapaniwala kay Agnes. Matanda na yun kung ano-ano na mga sinasabi. Baka nga may relasyon kayo eh. Ilang taon lang siya. Ilang taon lang ang agwat niyo kaya wag mo akong pinaglololoko. Sabihin mo sa akin ang totoo. May ibang babae ka ba? Malakas na nagdabog si Brandon at nagmumumura. Nabigla ang mga ito nang biglang nabasag ang basong hawak nito. Tinawag nito ang pangalan ni Nana Agnes tsaka lumabas ng bahay. Tahimik na sumunod ang matandang babae rito tsaka naglaho sila sa kawalan.
Nang makaalis ang mga ito, pumasok na sila sa kani-kanilang kwarto na walang imikan. Kinabukasan, wala siyang nadatnang almusal maging ang matandang babae na abalang nag-aayos ng hapag. Si Angel na lamang ang nagkusang magluto ng kanilang almusal. Magandang umaga! Uy, bakit ang tahimik ng bahay? Nasaan si Nana Agnes? Malay ko, baka nagtana na yun. May asim pa pala si Nana Agnes? Ikaw ang mas nakakakilala sa kanya. Kayo ang matagal na magkasama eh. Hindi naman lumalabas ng bahay si Nana Agnes eh. Bakit ba hindi mo alam? Ang dami mong hindi alam sa lugar na to ah. Hindi ko naman buhay yan eh. Gaya ng sabi ko ay magsasaka lang ako rito. Akin lahat ng trabaho sa bukid. Sa tingin mo ba may oras pa ako mga elam sa buhay ng iba? Sinamantala ni Angel na walang tao sa bahay kaya naisipan niyang ayain ang lalaki papuntang bayan. Matagal na siyang hindi nakakalabas sa lugar. Sigurado naman itong hindi siya mapapagalitan kung sakaling malaman ni Brendon na lumabas ito. May alam ka ba na ilang impormasyon sa lugar na to? Paulit-ulit naman tayo, madam eh. Wala nga. Kung anong sinabi ko sa'yo ay yun na yun. Ano ba yan? Paano kung masamang tao na pala ang amo mo? Eh di pati ikaw nadamay dahil wala kang alam. Huwag ka nga mag-isip ng ganyan. Teka nga, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Baka mahuli tayo ni Busing. Ayaw ko mawalan ng trabaho. Hindi ka naman tatanggalin yan sa trabaho dahil lang gusto kong lumabas ng bahay. Bakit ba ako ang kinakabahan sa paglabas mo? Ang praning mo naman, hindi naman tayo magtatagal eh. Isa pa, hindi ako preso, bakit naman ako pagbabawalang lumabas? Ikaw ba, hindi ka ba lumalabas sa malawak na lupaing ito? Bihira lang akong payagang lumabas kung may pinapagawa sa akin. Nagkibit-balikat lang ang dalaga. Malayo ang nilakad ng mga ito. Hindi nila ginamit ang sasakyan ng lalaki dahil ayaw nilang mahuli kahit na wala naman silang ginagawang masama. Nang makalabas ng tuluyan ay doon na lamang siya nakahinga ng maluwag. Masaya itong nakakita ng ibang tao. Marami siyang pinuntahan kahit na limitado lang ang oras na binigay sa kanya ni Luis. Tuwang-tuwa ito habang papauwi ng bahay. Kung ano ang kanyang iniwan ay ganun rin ang kanyang naabutan. Wala si Nana Agnes, maging si Brendon. Ilang araw din naging ganun ang tagpo ng buhay niya. Madalang din kasing lumalabas si Karen sa kwarto nito. Isang araw, nagulat na lamang ito nang makita niya ang matandang babae na naghahanda ng kanilang pagkain. Nagtataka ito sa biglaang pagbago ng matanda. Anong nangyari sa'yo, Nana Agnes? Bakit nangayayat ka yata? Nagkasakit lang. Grabe, ang sakit ng ulo ko. Para akong naduduwal. Wag mong sabihing nabuntis ka. Bruha, hindi pa naman ako nakakaisang buwan dito. Imposible namang mabuntis ako. Hindi ka ba nakikinig nung nagtuturo tungkol dito? Imposible ka nang makalabas sa lugar na ito. May sinasabi ka, Nana Agnes? Ang sabi niya, hindi na raw tayo makakaalis sa lugar na to. Bakit nga ba hindi pa tayo payagan umalis ni Brendon? 2 linggo lang dapat tayo dito eh. Ewan ko ba sa taong yon? Ayaw na ayaw niyang umaalis ako sa lugar na to. Teka nga, bakit mo ba ako kinakausap? Friends ba tayo? Sorry na, ang gusto ko lang naman ngayon ay makaalis na sa lugar na to. Ikaw lang ba? Gusto ko na ring umalis. Pero kung buntis nga ako, tiyak na matutuwa si Brendon. Napalingon ang mga babaeng naroon nang makarinig sila ng malakas na pagbukas ng pinto kasunod ng pagkalaglag ng mga gamit. Buntis ka? Buntis ka! Sa wakas may tagapagmana na ako! Hindi pa ako handa maging nanay. Ayokong maging losyang. Nag-aaral pa ako. O bakit mo pa kailangan mag-aral? Nandito na lahat sa bukid. Hindi mo na kailangan pa magutom. Hindi lang naman pagkain ang mahalaga eh. Ayokong mabulok dito sa bukid. Ayokong pumangit. Naiintindihan mo ba ako? Anong gusto mo mangyari? Ang umalis na. Gusto kong magtapos ng pag-aaral. Hindi ako handang iluwal ang batang ito. Karen, kahit na anong mangyari, wag na wag mong ipalalaglag ang bata. Ako ang bahala sa pag-aaral mo. Akin ang bata. Bakit ba gustong-gusto mong magkaanak? Pwede namang ipalaglag to pagkatapos gumawa na lang ng bago. Mamili ka. Bubuhayin mo ang bata o aalis kang walang buhay sa lugar na ito? Pinagbabantaan mo ba ako? Hindi. Pinagsasabihan lang kita. Sa oras na may galawin ka sa katawan mo,
Nang hindi ko pinahihintulutan, alam mo na ang mangyayari. Nakaramdam ng kaba si Angel sa narinig nito mula kay Brandon. Alam nitong kay Karen niya sinabi yon, ngunit para na ring banta sa kanya ang sinabi nito. Doon na ito nagduda kung mali ba ang ginawa nila na pumunta nga sa lugar na yon. Ngumisi pa ang lalaki tsaka tinapik ang balikat ni Nana Agnes. Niyaya nitong makipag-inuman kay Luis na agad namang pinaunlakan ng binata. Nang makaalis ay agad itong nag-ayos ng kanyang mga gamit. Aalis na ako dito, Karen. Baka hinahanap na ako sa amin eh. Hindi ba't ikaw lang naman ang gusto ni Brandon? Huwag mo akong iwan dito, Angel. Hindi ko kakayanin. Bakit hindi mo kakayanin? Nandito na ang lahat ng kailangan mo. Mayaman ang lalaking nahanap mo, hindi ba? Hindi naman habang buhay ay nakabuntot ako sa'yo. Paano ang tuition mo? Ang perang pampagamot sa lolo mo? Paano yun? Ako na ang bahala doon. Hindi ko na gusto ang nangyayari dito. Putya, ang sakit ng tiyan ko. Baka dahil sa palaka? Che, nagbibiro ka pa. Halos manginig sa sakit si Angel. May kung anong puwersang pumipigil sa kanyang umalis sa lugar na yon. Hawak nito ang kanyang tiyan habang habol ang kanyang hininga. Napahawak ito sa mesa bilang suporta. Halos umikot na ang kanyang paningin dahil sa sakit. Hindi na nito pinansin ang lalaking lasing na pumasok mula sa kusina. Kung ano man ang ininom nito ay agad na nagpalasing sa kanya at wala na siyang pakialam. Ang gusto niya lang ay matapos na ang sakit na kanyang nararamdaman. Matagal ko na kayong sinabihan. Dapat noon pa lang ay umalis na kayo. Hindi na kayo makakaalis sa lugar na ito kahit kailan. Si Nana talaga nanakot pa. Kumuha ka na lang dyan ng langis. Baka may nakain na hindi maganda si Angel. Bukas pa naman yata ang alis nito at baka mapurnada pa. Mapupurnada talaga yan lalo na at pati siya ay nakuha na rin ni Brandon. Naku, Nana Agnes, matanda ka na talaga. Pati mga ganyan ay sinasabi mo pa. Anong mangyayari sa akin, Nana Agnes? Ayoko na rito. Ayoko na. Natatakot na ako. Dapat naisip mo na yan noon bago ka magpagalaw kay Brandon. Nana, hindi siya si Karen. Ibang nobya ni Bossing. Alam ko ang sinasabi ko, Luis. Bakit hindi mo tanungin si Angel? Sabihin mong nagsisinungaling lang si Nana Agnes, Angel. Sabihin mo. Isang beses lang nangyari yun. Hindi ko sinasadya. Anong hindi mo sinasadya? Bumuka ka pero hindi mo sinasadya. Ano yun? Bakit ko ba kailangan magpaliwanag sa'yo? Sino ka ba? Tila ba natauhan ng lalaki dahil sa sinabi nito. Napatikhim siya tsaka nag-aalalang tumingin sa matandang babae. May gusto itong sabihin pero hindi na niya tinuloy. Naluluha siyang napatingin sa kaibigan na maging ito ay hindi na rin alam ang gagawin. Kung totoong may laman nga ang tiyan niya ay pareho silang hindi makakalabas sa lugar na yun. Naiiyak siyang lumapit sa matanda. Ayoko nito, Nana Agnes! Ano ang gusto mong gawin? Ipalalaglag ko siya. May alam ka bang hilot dito? Anong klaseng tao ka? Ginusto mo yan pagkatapos ay tatakbuhan mo lang? Gawa siya mula sa isang kasalanan. Hindi na dapat pang mabuhay ang sanggol na ito. Mas masahol ka pa sa hayop, Angel. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, pero hindi ko hahayaang mabuhay siya sa mundong ito. Mas pipiliin kong mabuhay na sinisingil ang konsensya kesa naman makita kong nahihirapan ang sanggol na ito. Pag-isipan mong mabuti, Angel. Kaya siyang buhayin ni Brandon. Naguguluhan ka lang. Galit. Pag-isipan mo yang mabuti. Kahit na anong pigil ni Luis ay buo na ang desisyon ng dalaga. Kailangan niyang maipalaglag ang bata sa lalong madaling panahon. Hanggat hindi yun alam ni Brandon ay makakaalis pa siya sa lugar na yun. Dahil sa pagpupumilit niya sa matandang babae ay wala na itong ginawa kundi ang sumuko. Tinanong pa nito kung gusto ni Karen na ipalaglag ngunit agad na tumanggi ang babae. Kung ano man ang rason ng kaibigan ay wala itong pakialam sa mga oras na yon. Kailangan niya munang iligtas ang kanyang sarili. Bilisan mo, Angel, habang wala pa si Brandon! Alam kong gusto mo akong tulungan, Nana Agnes. Ang ipinagtataka ko lang kung bakit parang noon pa man ay gusto mo na kaming umalis dito. Hindi basta-basta ang pinasok nyo. Madaling pumasok pero mahirap lumabas. Mamaya ko na ipapaliwanag sa'yo. Palingon-lingon pa ito sa paligid tsaka mahigpit na hinigit nito ang kamay ng dalaga.
Dinala siya ng matandang babae sa isang hindi pamilyar na daan. Pumasok ito sa gubat, ngunit wala itong makitang daan. Sinabi ng matandang nakarating na sila ngunit walang makitang bahay o kubo ang babae. Masyadong madilim ang lugar na yon. Wala siya halos makita. Anong sinasabi mong nandito na tayo? Sumunod ka na lang. Huwag kang gagawa ng ingay. Maraming halamang natatabunan ng kanilang pinasukan. Namangha si Angel sa kanyang nakita. Hindi mahahalatang may daan doon dahil sa kapal ng halaman. Nang tuluyan na silang makapasok, ay doon lamang nito napansin na munting kubo ang kanilang pinasukan. Nagsindi ng kandila ang matanda, tsaka pinahiga ito sa isang lumang papag. Gamit ang mumunting liwanag ay mabilis ang kilos ng matanda. Hinugasan itong maigi ang mga gunting at ibang parapernalya na naroon sa isang sulok. Nang matapos ito ay may iniabot sa kanyang tela na nirolyong maigi. Kahit na anong mangyari, wag na wag kang gagawa ng ingay. Aray, ayoko na. Hindi pa ako nagsisimula. Wag kang OA. Inumin mo itong nasa baso. Lason ba yan? Pampalaglag yan. Mapait nga lang pero pwede na. Dapat ay 1 linggo mo pang iinumin yan pero dahil nagmamadali ka, ay tinaasan ko na ang gamot na pinatak ko dyan. Sa tingin ko naman ay dugo pa lang ang nasa sinapupunan mo, kaya madali pa yang makukuha. Yan yata ang pinakamahaba mong sinabi, Nana Agnes. Nagsasalita ka naman pala eh. Wala na tayong oras. Bilisan mo na. Ubusin mo na yung iniinom mo. Pikit matang nilagok ni Angel ang basong may gamot. Sa sobrang pait nun ay halos masuka na ito. Kung hindi lang siya inaalalayan ng matanda sa pag-inom, ay baka naisuka na niya ang lahat ng yun. Nakaramdam siya ng paghihilab ng tiyan. Tatayo na sana ito upang magsuka, ngunit pinahiga siya ng matanda. Tiisin mo ang sakit. 1 beses lang mangyari ito kaya lakasan mo ang loob mo. Kung inaakala niyong tagapagmana ng mga ari-arian niya ang habol sa inyo ni Brandon, doon kayo nagkakamali. Hindi kayo naka-jackpot. Si Brandon ang naka-jackpot sa inyo. Bakit gustong-gusto niyang magkaanak? Dahil gusto niya ng tagapagmana bilang isang mambabarang. Si Brandon na lang ang natitira sa angka nila bilang isang mambabarang. Kailangan maisali ng kapangyarihan ng barang sa mismong dugo nito. Nag-iisang anak na lalaki lang si Brandon. Mas makapangyarihan ng barang sa mga anak na lalaki. Pero kung walang anak na lalaki, pwede rin naman ang anak na babae. Basta't kadugo niya mismo. Akala ko'y naka-jackpot na si Karen. Barang lang pala. Yan ang sinasabi ko. Kaya, aray! Tapos na, nakuha ko na ang dugo ng sanggol sa sinapupunan mo. Magpahinga ka na dyan. Bukas ng umaga na tayo babalik sa bahay. Dahil sa sakit ay hindi na namalaya ni Angel na nakatulog na pala siya. Nagising na lang siya nang marahan siyang yugyugin ng matandang babae. Nang bumangon siya ay pakiramdam niyang nakalutang siya sa hangin. May ibinigay sa kanya ang matandang babae, 1 inumin. Hindi gaya ng nagdaang gabi ay hindi na yon mapait. Bumuti ang kanyang pakiramdam pero nararamdaman pa rin nito ang sakit sa ibabang parte ng kanyang katawan. Dahan-dahan silang naglakad pabalik ng bahay. Kinakabahan man ay hinarap nito ang nag-aabang na si Brandon sa labas ng bahay. Saan ka nang galing, Angel? Nagpasama lang ako kay Nana Agnes na libutin itong taniman niyo. Mabuti naman kung ganon. Teka, mukhang hinang-hina ka. Napagod lang ako sa kalilibot. Sobrang lawak kasi nito eh. Naku, napakaswerte ng anak niyo ni Karen. Alam mo bang masaya ako magkakaanak na ako? Kung may nabuo tayo, huwag kang mag-aalangang magsabi sa akin, ha? Pananagutan kita. Pananagutan ko kayong pareho. Huwag kang mag-alala. 1 beses lang nangyari yon. Alam kong walang mabubuo. Ganun ba? Sige. Teka, narinig ko kay Luis aalis ka na daw. Bakit? Kasi kasi hinahanap na ako sa amin. Mahigit 2 linggo na kasi. Pwede naman yata akong umalis, ano? Oo naman. Basta't nandito si Karen at ang magiging anak namin, walang problema. Tipid nitong nginitian ng lalaki tsaka pilit na naglakad papasok ng bahay. Nakakuha siya ng tiyempo. Napapayag na niyang lalaki. Kung nalaman siguro nitong magkakaanak din sila, ay paniguradong hindi siya makakaalis sa lugar na yon.
Kinausap niya ang matandang babae na bukas din ay aalis na siya. Nagpatulong din siya kay Luis. Huli niyang kinausap ang kaibigang may pag-aalangan ng muka. Aalis na ako mamaya. Iiwan mo na talaga ako? Hindi na ba magbabago ang isip mo? Pasensya ka na, may naghihintay na pamilya sa akin eh. Anong nangyari sa'yo? May tagus ka. Gamitin mo na muna itong pasador ko. Salamat. Ubus na kasi ang napkin ko eh. Hindi ko na kayo nabilhan ng napkin. Hindi na rin naman kasi magagamit ni Karen yon. Hindi ba, sweetheart? Oo. Pwede bang iwan mo muna kami ni Angel? Mag-uusap lang kami. Oo naman, walang problema. Nang makaalis ang lalaki, ay doon na nagsimulang humagulgol si Angel. Niyakap niya ng mahigpit ang kaibigan. Babalikan niya ito kahit na ano ang mangyari. Babalikan kita. Pangako mo sa aking hinding-hindi mo sasabihin kay Brandon ang nangyari. Ayokong mapahamak ang buhay mo. Hindi ko rin alam kung anong gagawin niya sa akin kung sakaling malaman niya ang nangyari sa anak niya. Hintayin mo ko rito. Itatakas kita. Hihintayin kita, Angel. Hindi na natulog pa si Angel ng gabing yon. Hinintay niyang dumating ang madaling araw tsaka umalis. Hinang-hina ang babaeng sumakay sa kotse. Gumising ang mga kasama nito sa bahay ng umaga ring yon upang tanawin siyang paalis. Nilapitan siya ng matanda at saka iniabot ang bag na may lamang gamit nito. Binulungan siya nitong dumiretso sa kaibigan niyang albularyo. Sinabi nitong nalaman ni Brandon ang ginawa nila kaya naman hindi makakapayag ang lalaking makaalis siya ng lugar na yon ng buhay. Nagtaasan ng balahibo ng dalaga dahil sa takot. Mahigpit na ibinilin ng matanda na kahit na anong mangyari ay huwag itong magpapahalatang may nalaman. Kumaway pa ang mga ito sa kanya habang nakangiting tumatanaw sa balkonahe nito. Pilit ang ngiting ibinalik niya sa kanila. Nang mapaandar ni Luis ang sasakyan ay agad niya itong pinabilisan. Wala na bang ikabibilis pa ito, Luis? Bakit ba nagmamadali ka? Makakaalis ka naman ng boy sa lugar na ito eh. Sana nga ay mabuhay pa ako. Anong pinagsasabi mo? Pumunta tayo sa Sitio Yawan. May naghihintay sa akin doon. Kahit na nalilito ang lalaki, ay sinunod na lamang nito ang sinabi niya. Gaya ng sabi ng matandang babae, ay may sumundo sa kanyang isang may edad na lalaki. Hindi ito nagkakalayo sa edad ni Brandon. Tipid siya nitong tinanguhan tsaka kinuha ang mga gamit nito at inalalayan. Nagbili ng matandang lalaki kay Luis na sabihing nakatawid na ito. Pinagmasdang mabuti ni Angel ang lalaking tila naging sunod-sunuran sa matandang lalaki. Umalis itong tulala. Gabi na nang makarating si Angel sa tinutuluyan nito. Nabigla pa siya nang makita niyang naroon ang matandang babae. Inaapoy siya ng lagnat kaya hindi pa siya pwedeng umalis sa lugar na yon. Salamat sa tulong mo, Jose. Kumusta na ang pakiramdam mo, Angel? Inaapoy ako kanina ng lagnat, pero ngayon medyo maayos na rin ang pakiramdam ko, Nana Agnes. Normal yan sa mga nagpapalaglag. Sana lang ay hindi ka maimpeksyon sa mga ginamit ko para matanggal ang bata sa sinapupunan mo. Maging malakas ka, Angel. Kailangan mong maiuwi si Karen. Nana Agnes, anong ginagawa mo dito? Akala ko po ba hindi kayo nakakalabas ng bahay? Luis, akala ko ay... Akala mo ay makokontrol ako ni Mang Jose gaya ng pagkontrol niya sa ibang tauhan ni Brandon, hindi ba? Huwag po kayong mag-alala, Nana. Alam ko nangyayari sa loob ng bahay na yun. Tutulong ako sa inyo, lalong-lalo na sa'yo. Hindi na mahalaga pa ang bagay na yon. Matanda na ako. Wala akong mauuwian. Ang mahalaga ay ang dalawang batang napadpad dito. Nabulabog ang tahimik na gabing yon nang bigla na lamang namatay ang lahat ng kandila sa loob ng kubo. Nakaramdam ang mga ito ng pagyanig ng bahay. Agad na kumilos ang matandang lalaki tsaka nag-usal ng kakaibang dasal. Ang napakalaking kandila na nasa altar ang tanging nakasinding kandila. Malakas man ang pagyanig ay hindi nagpatinag ang matanda. Sinabayan siya ng dasal ni Nana Agnes habang dahan-dahang sinisindihan ang iilang kandilang namatay. Dala ko na ang kailangan natin para makontra ang sumpa ng barang. Nandito ang lahat maging ang sarili niyang dugo. Nanginginig na napatingin si Angel sa hawak na tela ni Nana Agnes. Yun ang dugong nakuha sa kanya ng nagdaang gabi. Malakas ang pintig ng dibdib nito. Hindi niya alam kung mapagkakatiwalaan ang matandang nasa harapan niya.
Huwag kang mag-alala, hindi kami kaaway. Matagal na naming gustong putulin ang sumpa ng barang. Gusto na naming mabuhay ng payapa. Habang nandito siya ay hindi namin magagawa yon. Pasensya ka na kung hindi ko kagad nasabi sa'yo yon. Si Nana Agnes ang unang asawa ni Brandon. Hindi sila magkaanak kaya naman gumawa ng paraan ng lalaking yun para makuha ang gusto niya. Ibig sabihin ay walang legal sa aming dalawa ni Karen? Pareho kaming kabit ng mambabarang? Hindi ko alam kung paano mo nalaman ang mga yan, Luis. Pero totoo ang lahat ng nalaman nyo. Ilang beses nang nagtangkang bumuntis ng iba't ibang babae si Brandon. Ngunit halos lahat ng nadala niya ay hindi magkaanak o hindi kaya ay iba ang nakabuntis sa kanila. Kung matalo natin si Brandon sa gabing ito ay umalis na kayo. Kaya rin siya nananatiling matikas at medyo may kabataan pa ay dahil yun sa kapangyarihang itim na angkin niya. Hindi makagalaw ang babae sa narinig nito mula sa matanda, ngunit mas pinili na lamang nitong sumunod sa kanya. Nanood ito sa ginawa nilang orasyon. Nagtulong-tulong ang dalawang matanda sa paggawa ng ritual na may kasamang dasal. Ilang sandali pa ay natahimik ang buong lugar. Agad nitong inutusan si Luis na sunduin si Karen sa bahay nila Brandon, dala ang anting-anting bilang proteksyon. Hindi nagtagal, nakabalik itong dala ang kaibigang naguguluhan. Anong nangyari kay Brandon? Bakit bigla na lang siyang nagmukhang matanda? Bakit bigla siyang natumba? Yun ang tunay na wangis niya. Sa bukang liwayway ay umalis na kayo. Tungkol sa anak na nasa sinapupunan mo, pwede mong ipalaglag siya rito o... Hindi ko siya ipalalaglag. Anak ko ito. Sige, ako na ang bahalang magpadala ng pera para dyan. Para sa lahat ng gagastusin. Ayokong manganib pa ang buhay niyo. Dumating ang bukang liwayway at nagsimula ng bumiyahe ang dalawa. Tahimik nilang binaybay ang kahabaan ng palayang minsang pagmamay-ari ni Brandon. Tinignan ni Angel ang kaibigang hawak ang kanyang tiyan. Kung naging matapang lang sana si Angel ay baka ganun din ang ginawa niya. Ngunit hindi pa ito handa sa responsibilidad. Tama nang samahan na lang niya ang kaibigan. Tama na ang pagkakamaling nagawa nila. Gamit ang pera at kayamanang binigay ni Nana Agnes ay nagsimula muli ang dalawa sa buhay na tinahak nila. Nagpatuloy sa pag-aaral si Angel samantalang nagdesisyon si Karen na alagaan ang anak habang nagnenegosyo. Marami silang natutunan at isa na dito ay ang huwag magsamantala ng lalaki at pag-interesan ng yaman na meron sila. Sana po ay nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento. Ngayon naman, oras na para sa ating shoutout. Shoutout po kina Mama Alisa Suwalog, Mark Tana, Mary Jane Suwalog, Renz Lalien, Trisha Mariel Suwalog at JP Suwalog. Hello din po kina Ma'am Rizalina Angeles at sa mga anak niyang sina Aris, RR Ronron, Cedrix at Ardru. Kay Ma'am Maria Girly Piloton, kay Ma'am Grace Sementera na lagi pong nag-heart sa mga comment niya. Kay Ma'am Sara Sahorda, shoutout din po kay Sean Abanco at sa mga anak niyang sina Alwin, Denver at Sean Isaac at sa asawa niyang si Darwin Abanco. Kay Gemma Jane Gaugano at sa asawa niyang si Judine Garmay at sa anak niyang si James Skyler Garmay. Kay Ma'am Emma Bufete at kay Rhea at Jason Agor. Kay Ma'am Monet Rivera at kay Alvin Odyamar na avid listener daw po natin at pampatulog niyang stories natin. Pati na raw po ang malaanghel ko raw pong boses. Nako, salamat po sa papuri ninyo, ma'am. Kay Ma'am Natividad Toliba, sa mga pamilya Estanyol, De Guzman, Rayoso, Ambrosio, Morada, Garino at Kakalda. Hello po sa inyong lahat. Shoutout din po kay Amanda Joyce Page from Angeles City, kay Jocelyn Gores, sa Cooper family pati na kay JR at May from San Rafael, Bulacan, kay Chris Lawrence Villanueva at sa asawa niyang si Ronald Belsa Bahado at anak niyang si Adrian Bahado. Kay Josil Oblad, kay Ma'am Rowena Melchor, kay Ma'am Jennifer Juan at kay Kuya Potsky na nag-congratulate po sa atin dahil na-reach na natin ang 50,000 subscribers. Kay Ma'am Gerlin Picache, kay Ma'am Marilyn Aure, kay Moises Cabase from Batangas City, kay Catherine Bolivar, kay Robbie de la Cruz, kay Ma'am Perlin Tuba, kay Ja Encila, kay Fe Gallinera, kay Ma'am Josefina Fuelias, kay Ma'am Victoria Caingles,
At sa mga regular listeners po natin kagaya nila Ate Aya at sa anak niyang si Katniss na masipag daw pong mag-aral habang nakikinig sa stories natin. Kay JD Bicol, kay Ma'am Angelina Ignacio, kay Hiramini, kay Ma'am Raquel Hasigawa at sa husband niyang si Mitsuru, kay Ma'am Estela da Silva at sa mga kamag-anak niya at sa Cabral family, kay Cherry Mukbang ASMR, kay Ma'am Mea Espiritu, kay Kel Rodis at sa buo niyang pamilya. Happy listening po sa inyo dyan. Kay Ma'am Elizabeth Dunca, sa Galedo family, kay Tina Dekit at sa Lamoro at Dekit family, kay Ma'am Pamela Allen, kay Chris Mamado at kay Ma'am Alfreda Alano. Maraming salamat po sa mga nakinig at nag-comment. Abangan po ninyo ang mga susunod ko pang kwento at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa upload natin. Sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataong ito dahil kung hindi po sa inyong lahat, hindi po ako magkakaroon ng 50,000 subscribers. Kaya buong puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Ang next goal po natin ay 100,000 subscribers naman po. Kaya hihingin ko pa rin po ang walang sawa niyong suporta. Muli, ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.